Simula na po tayo. Magsisimula na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong mga, yung pulburon issue po. Sana nakikiusap ako na kung meron, ilabas. Kung wala naman kayong ilalabas, manahimik na lang po tayo. Kasi may mga existing issue po before yung pulburon, medyo natatabunan po, no? Natatabunan. Talagang ganyan po. Matagal na po ako sa politika. Alam ko po yan, ang tawag po dyan, diversionary tactics. Hindi ko po alam kung ito ay sadya o hindi sadya. Kasi kung wala naman po, at yan na po nakatutukan lahat, ang dami po nating issue. Before po to, nariyan po yung SMNI, yung kawalan po ng hustisya ng SMNI. Nakakalimutan rin po natin yung budget, no? Yung magbibigay sila ng ayuda. Nakalimutan din po natin yung mga problema pa rin sa budget. Tapos wala pong nagbabalita nito, no? COA naglabas na po ng year-ender at wala pong nakitang anomalya sa confidential fund. Kita nyo na? O dahil pulburon tayo ng pulburon, nakakalimutan natin to na ipamukha sa mga nagbibintang kay Sara Duterte, asan yung anomalya? Ayan na, naglabas ang COA, wala silang nakita. Merlin Palermo, thank you very much sa 15 Hong Kong dollars na pangkape. Okay. At yung problema po sa ICC, yung ito po pala ay illegal. Kung papapasukin natin ng ICC, ay illegal po yan at pwede pong impeachable. Natatabunan po sila lahat sa ating kapupulburon. Okay? Yan po pag-usapan natin. Pero bago yan, pindot na. Wala ko boses. Okay. Sa totoo lang po, ako, real talk po natin. No? Wala po akong problema sa may issue kayo na may pulburon, na nakitang gumagamit. Pero yun na nga may mga legit na pong issue, no? Gaano po ka-legit yung mga issues natin, mga maka-Duterte bago ipasok tong pulburon. In fact po sa sobrang legit, pati po yung mga former PMA, yung mga PMA graduates, naglabas po talaga sila ng manifesto. Hindi po dahil sa pulburon o kung ano pa man. Dahil po sa mga legit na issues na pinag-uusapan natin. In fact, meron pong malaki-laki na dahil hindi naman po tayo sanay sa mga rally-rally, yung mga Duterte supporters. Malaki-laki na po yun. Pagpapakita po natin ng suporta, nag-rally po tayo, no? Doon po sa harap ng Justice Department. Sinasabi ko lang po, meron na pong simula na po yung mga pagkilos no? Sa mga lehitimong ating pinaglalaban, no? Para sa mga Duterte, no? Tapos eto biglang pinasok po yung pulburon. Lahat na ngayon, kada mag-i-issue ko minsan para maunawaan nyo rin po kung saan nanggagaling yung bigla ko nag-iinit pag tinatanong nyo sa akin yung tungkol sa pulburon. Kasi ako, yun nga pakiusap ko kung si Maharlika, tapatin mo o kaya ilabas niyo kung meron na kasi hindi po pwedeng gawing hulugan Pag ginawa niyo na namang hulugan niyang issue ng pulburon na yan, natatabunan niya yung mga tunay na issue. Di ba? Yan na lang inaabangan. Pati po yung mga vlogger na legit, gusto namin pag-usapan yung mga tunay na issue, tatanungin kami, napanood mo na ba yung pulburon? Ano masasabi mo sa pulburon? Pulburon. Hindi ko po sinasabing wala o meron. Di ilabas nyo at nang maging tunay na issue. Hindi po yung pulburon at nakita na, marami na nakakita, ilalabas na, subaybayan ang paglabas. Diyos ko, bakit pa kami magsusubaybay? Nagpirmahan na nga yung mga PMA graduate dahil
dahil, nakikita nila na mali yung ginawa kay Eric, 'no? Merong mali na nga yung ginawa kay Eric, pinalaya na nga dahil sa pressure ng mga PMAyer. Actually, nagkaroon pa ng bala 'tong mga 'to, eh. Ang hirap po sagutin 'yun, eh. Paano nila sasagutin na eto, i-correct niyo po 'to, papaano nila sasagutin, ha, yung, yung issue na hindi pa nag-iimbestiga yung anong tawag diyan, yung NTC, sinuspindi na yung SMNI. Yun po yun, eh, mahirap po sagutin yan ng kahit sino sa mga maka-Marcos, sa mga Marcos vloggers at sa Tambaluslos vloggers. Hindi po nila ano yan, hindi po nila ah, kaya na sagutin yan. O, ang isa pa nilang hindi kayang sagutin, sa totoo lang po, ito mga totoong issues po to. Ang di pa nila kayang sagutin, yung panawagan ni Pangulong Marcos na bakit ayaw nyo maglabas ng resibo dun sa inyong mga ginastos sa pondo nyo. Bakit po pwede sa inyo, no? Po pwede sa mga, di ba yan yung hamon ni Pangulong Duterte? Legit po yung hamon na yun, eh. Asan yung mga pinaggastusan ng mga congressman ng kanilang mga pondo? Hindi po pwedeng yung extraordinary fund, 'di ba? Nawawala po 'yan, eh. Ang nangyari po, sila ngayon yung on the attack. Yung mga BBM vlogger ngayon, nagkaroon sila ng sandata ngayon na atakehin yung mga legit na kampanya natin. Di nila masagot. Meron ba congressman na naglabas ng kanilang mga pinagkagastusan, yung extraordinary fund nila? Kaya nga po, wala naman po akong problema, eh. Kung merong pulburon na wala, eh. Kaya lang, may legitimate na tayo na may mga legitimate tayo na hindi kayang sagutin ng mga vlogger, hindi kayang sagutin ng bakit din may diversion? Yun lang yung pinoproblema ko, eh. Kaya na nga ng Duterte, kung mga Duterte pinakinggan natin, yung direksyon, may direksyon na pong binibigay yung mga Duterte. Di ba? Kampanya sa SMNI. Ano ang due process na ginawa ninyo sa SMNI? Bakit nyo pinakulong sila, Eric? Bakit nyo sinuspindi yung SMNI? Bakit nyo sinuspindi yung gikan sa masa? Isa pa, pinapasok nila ICC. Illegal pala yun. Pwede palang ma-impeach si Pangulong Marcos doon sa illegal na gawain na yun. Ito po yung kinakampanya natin tuloy-tuloy. At tapos ngayon, dahil lumabas yung pulburon na, natin. May pang-atake na ngayon yung mga BBM vlogger. Asan na yung pulburon? Pakailam ko rin. Pag sinabi mo na wala kang pakailam sa pulburon, lalabas ka namang masama. Bakit hindi mo pakikialaman yung pulburon? Kung meron, ilabas na para maging makita ng taong bayan, no? Kung wala naman, manahimik na at hayaan na tong mga ibang kampanya natin. Hindi pa natin na ipoporma yung kampanya laban dito sa budget. Legitimate ba yung budget na bigla nilang tinaasan, yung budget ng House of Representatives? Issue nila. Talaga nga, yun eh. At ang sabi ni Roque, narito na, di ba? Bakit hindi yun yung pagtutuunan natin ng pansin? Doon natin kukunin yung ibang mga mamamayan natin. Doon natin sila sa mga legit na issue. Meron tayong mga legit na issue. Sinuspindi nila SMNI. Diversion kasi yan, eh. Diversion po yung ginagawa ng iba sa atin, eh. Laban namin kay Maharlika? Sige nga.
Siya po ang pinaka-popular. Oh, kita niyo kita niyo 'di ba? Tignan niyo yung tanong ngayon. Mali po ba o tama si Maharlika? Kita niyo? 'Pag sinabi kong tama si Maharlika, tama pala no inaangal mo. Ang point ko po, 'pag gano'n na tayo, nagra-rally na kami. Ngayon ngayon ano na panawagan ng tao, ilabas na yung pulburon. Nawala na ron sa isyung pinagra-rally namin. Wala naman kaming nung nag-rally po ako, sumama po ako ron sa rally. Rally po yun para kay Duterte. No, hindi naman po yun para sa pulburon o kung ano pa mang mga hulugan na topic. Ibig sabihin, gising na yung mamamayan before yung pulburon na yan. Ngayon, paano kung wala na ipakita? Ako, nagsasalita ako from the point of view ng mga Duterte. Kung saan, kasi panlito rin eh. 'Di ba? Ito po yung mga issue ng mga Duterte, no? Para ako, kasi alam ko yung naganap ng mga ilang araw. Napupunan nyo. Bakit nagwawala si Badong tuwing pinapasok yung pulburon? Bakit nagwawala si Badong kung pinapasok yung iba? May mga legit na issue po tayo kasi. May mga legitimate tayo na issue na hindi kayang sagutin itong gobyerno na to. Bakit tayo papasok sa kanilang mga argumento na hindi rin natin kayang sagutin? Nina Sarco, thank you very much sa 799 Australian dollars. Happy New Year, Boss Buds. Shout out sa parents ko, Cecilia at Reynaldo Carolino, at kana Robert at Nico Torres. Naghihintay ng live mo ngayon, araw. Shout out po sa inyo. Kay Cecilia at Reynaldo Carolino. Ayan. Okay. So, pukusan natin kung dumating po yan, ganun po yung gusto ko, no? Ma-focus po tayo. Kung dumating po yan, kasi ganito po yung nagiging sitwasyon eh. Pati po yung mga ibang vlogger, ganito na sinasabi, di ba? O, finish na. Pagka nalabas yung pulburo na yan, nako, finish na yan. Tapos na, parang gusto natin na shortcut eh. Gusto natin i-shortcut yung pakikipaglaban natin para sa mga Duterte. At ang makakaligtas, yung isang video na yun. Hindi po ganun ang pakikipaglaban. Lahat ng binabato nila, sasagutin po natin. Actually, binibigyan natin sila ng bala eh. Tignan nyo kung anong inaano nila. Asan na yung pulburon? Asan na? Ilabas nyo na, mga fake news kayo, di ba? Yun pa sinasabi sa atin. Paano mo ngayon sasabihin na hindi ako fake news? Bakit ka nagsasalita ng tungkol sa pulburon? Wala ka namang ebidensya. Yan po yun. Kaya po ako naaasar. Ayun lang po yun. Hindi po dahil sa galit ako sa pulburon. Putang tuwa ko lang pag meron talaga niyan. Naintindihan nyo iba yung ibig ko sabihin? Pag yan napanood ko, nakita ko po siya, bakit hindi tayo masisiyahan? Magtapatan tayo sino sa inyo nakanood. Diyan ngayon sa mga viewers, sabihin nyo na ako na panood ko na. Okay. So punta muna tayo rito sa hindi po bato yung pulburon. Cocaine yata yun, cocaine. Hindi po okay, punta po tayo rito sa iba pa, no? Na isinusulong po ngayon. Ito po hindi na sinusulong, budget na talaga. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, kasi binuksan na naman nila to. Dalawa lang po ang pang-atake nila kay Sara Duterte. No? Paulit-ulit. Dilaw na dilaw eh. Okay. Paulit-ulit. Tama po yun. Pwede naman yung sinasabi ni Sherry na nakikita na sa ano. Yun, no? Kaya lang, yun na po yun. Alam na po natin niya. Ako, marami po sa inyo naghihinala. Di ba?
Pero siyempre pag ikaw vlogger ka, siyempre kayo kahit na ano sabihin niyo riyan, okey lang 'yan. Kasi, wala namang mawawala sa vlog ninyo, 'di ba? Kasi o kaya kayo mismong mga hindi vlogger, puwede po 'yan, kalayaan natin 'yan, eh. Pero kami kasing mga vlogger meron po kami kahit papaano na, na ano, meron po kami kahit papaano na, anong tawag dun, na tungkulin, 'di ba? May tungkulin kami na once na magsalita kami, magbintang kami, kaya naming patunayan. Kaya po ako po, hindi ko po 'yan kayang patunayan, kaya hindi ko po 'yan tatalakayin, okey? 'Yun po yung, ating, 'yun po yung pinakapunto ko rito. Ano po yung kaya nating patunayan? Ito po yung mga tatalakayin natin. Okey, dalawa po. Dalawa lamang ang kanila pong pinantitira kay VP Sara, 'no? Sa totoo lang po, yun una po yung, pro-China, ikalawa yung, pro-China, ikalawa yung confidential fund. Okay. Alam niyo nung ibalik lang natin yung sinasabi pakiusap ni baka natatabunan kasi 'tong issue na 'to, eh. Yung pakiusap po ni Castro sa COA na maglabas na ng report tungkol sa ah, confidential fund ni Sara Duterte. Ngayon po, year-end report nilabas po ng, Philippine Star. Yung pamagat ng Philippine Star, binabanatan niya si Sara Duterte. Pero sa report mismo ng COA, ayon sa balita niya, walang nakalagay doon na may anomalya. So ano po ibig sabihin? Okay, thank you very much muna kay Rico Dems na nagbigay sa atin ng 8 Hong Kong dollars na pangkape. Rico Dems. Okay. Ito po ang pwede nyo nang ipangalandakan. Lumabas na po ang COA report at ayon po sa COA report, walang anomalya sa confidential fund ni Sara Duterte. Pero inuulit-ulit pa rin po nila. Kaya po, sabihin nyo sa mga nag-i-issue ng confidential fund, magbasa kayo ng COA report, walang anomalya sa confidential fund. Yun lang po. Nasagot na po natin yan. Walang anomalya. Di ba? Okay. Ikalawa, ito pong budget natin. Hindi po ako stress. Nililinaw ko lang nga yung mga punto ninyo eh. Naglilinawan lang po tayo. Ikalawa pong punto natin, no? Sa mga pinaghahandaan po nila. Gagawin po nila to. Actually, sinulong na po to. Meron na po pagka dumaan na kay Kimbo. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko po alam kung anong papel ni Kimbo. Pero once na nagsalita na po si Kimbo, yan na po. Totohanan na yan. Ano po ang bagong sinabi ni Kimbo tungkol po dito sa, eto po, para po alam po natin yung direksyon ng gobyernong ito at ma-anticipate na po natin, no? At mapaghandaan. Ito po yung pinaghanda tayo ni Kimbo. Si Kimbo pa pinaghanda. House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson and Marikina City Representative Estela Luz Kimbo pushes for economic structural reforms including the amendments of economic provisions of the 1987 Constitution in 2024. Okay. So, una na pong nagsalita si Martin Romualdez na isusulong nila yung tiyatya sa 2024. Ngayon po, kinumpirma na po ng isa sa pinakamakapangyarihan na congressman. Ito pong si Estela Luz Kimbo na isusulong po nila. Yan po yung dapat nating abangan, no? Yan po ang dapat nating abangan at yan po ang dapat po nating tutulan. Meron po bang problema, no? Kung isusulong po yung tiyatya, tandaan niyo po, dito po kitang-kita yung kapalpakan nito ni ano eh. Kitang-kita
yung kapalpakan po nitong si PBBM. Bakit po? Yun po, yung walang isang salita. Ito pong tiyatya, pagpapatunay po yan na wala talagang isang salita yung kanilang yung kanilang pangulo. Bakit? February 2023, no? Sinabi po niya na February 2023, sinabi po ang daming niyo. Ang dami pong distraction, pasensya na, iano ko lang po kayo Saglit lang Ang dami ko nakikita yan. Mamaya na po ako. Mamaya na po ako magbabasa ng Gusto nyo, style po nila no? Gusto nilang tanungin ako ng tanungin habang nagdi-discuss pa ako. Yan, wala na po ako nakikita, tuloy-tuloy na po. Okay, February 22, 23 pa lang sinabi ni Pangulong Marcos, hindi niya pagtutuunan ng pansin niyang tiyatya. Tapos nagsalita po si Martin. Sinabi po ni Martin na pupukusan nila yung charter change ngayon 2024. Nagsalita po si Ate Amy, si Manang Amy, sabi ni Manang Amy, nagsalita na nga ang Pangulo. Ayaw niyang wag pag-usapan yung tiyatya, no? Wag pag-usapan yung tiyatya. Isa lang naman ang yung may gusto ng tiyatya, bakit ang kulit-kulit? Kasi gusto niya maging Prime Minister. Yan po ang sinabi ni Ate Amy. Pero nagulat po ang lahat nung biglang sabihin ni Pangulong Marcos na kinakailangan magtiyatya. Hindi naman gantong-ganto yung pagkakasabi, no? Magtiyatya tayo dahil dyan sa economic provision. Okay. May masama po ba panay economic provision, ang kanilang gustong baguhin? Ako po, wala po akong tutol sa economic provision. Ang problema ko po, kaya ba niyang pigilan yung kanyang pinsan at yung kanyang mga congressman pag pinag-usapan na yung pagpapalit ng yung tiyatya. Kasi salita niya lang, wala na pong naniniwala. Ngayon, yun yung problema pag pabago-bago ka ng sinasabi, no? Mahirap na magtiwala ngayon sa binibitawan ni Pangulong Marcos. Wala pang 1 taon kaya niyang baguhin pag nagmula na kay Martin. Paano pag sabihin ni Martin? Si Martin kasi hindi siya nagsasalita na economic provision lang. Mas naniniwala ko sa pinsan niya na gustong mag-prime minister nito kaya gusto magtiyatya. Bakit gusto mag-prime minister? Si Amy na rin ang sasagot at ang mga recent na naganap na mga anong tawag diyan? Recent na naganap na survey. Wala siyang kapag-apag-asa kasing manalo bilang presidente ng Pilipinas. Si Martin ang pinag-uusapan natin. Okay, yung budget po ng ayuda, nakakaligtaan po natin, no? Yung budget po ng ayuda na mas malaki pa, no? Kaysa sa budget ng may pandemya, ayuda nung may pandemya. Tandaan po natin, Bayanihan 1, 140 billion lang po ang budget. Bayanihan 2, 155 o 165.5 billion lang po. Yung kombinasyon ng budget ng Bayanihan 1 and 2 ay tumataginting na 305.5 billion lamang. Samantalang, lang po yun, hindi lang po ayuda yan. Pero namigay po ba ng ayuda si Pangulong Duterte? Namigay po. Namigay po, di ba? Marami po nakatanggap, 6,000 to 8,000. 2 beses. Bukod sa pamimigay na ayuda, kasama rin po dyan sa budget na yan yung pagbakuna sa atin. Ang bakuna po sa atin, 4,000 bawat isa. So kung ilang bakuna ka, times 3 mo, kung nakatatlo ka, 12,000 bawat isang tao. Diyan po kinuha yan. Yung mga bakuna na yan, diyan po kinuha sa Bayanihan 1 and 2, na 2 taon, naka-lockdown tayo, 2 taon, may pandemya, nagkakahalaga lang ng 305.5 billion. Ngayon po,
Ang ayuda ngayon, bantayan po natin yan, paano nila gagastusin yan. Ang ayuda ngayon, 1 taon lang, walang pandemya, walang bibilihing bakuna, no? At ang announcement ay mas maliit pa yung tinanggap na ayuda kasi ngayon parang 5,000 lang eh. Eh dati 2 beses, 8,000, 16,000 yun. Plus bakuna mo kung 3 ka, 12,000 plus 12,000. Oh, 16,000 plus 12,000, 28,000. Eh ngayon po, 5,000 lang daw pamimigay. Paano lumobo yan? Saan dadalin yung ibang sinabing ayuda raw? O yan po yung mga legit issues natin. No? Okay, punta po tayo rito sa mga pinagsasabi pa. Ito po, talagang madudurog ka eh. Ano ngayon, pinagre-resign nila si Sara Duterte at yun nga po, walang humpay. Isa lang po masasabi natin, no? Ito pong hindi na po ako mangingimi na magkumpara ngayon. Total, nakakalas na ako diyan sa Unitim na yan. Hindi po ako mangingiming ikumpara kayo kasi kinukumpara nyo eh. Kinumpara po nila yung dami ng biyahe ni Pangulong Duterte at dami ng biyahe ni Pangulong Marcos noong first 18 months. Kaya po may issue sa dami ng biyahe ni Pangulong Marcos ngayon dahil ang mga naiuwi ni Pangulong Marcos panay pledges. At yan lang po yung pinagmalaki, yung pledges. Same year, same po na panahon, napakarami na pong proyekto ni Pangulong Duterte. Nagbibilang na po tayo ng mga barangay, nagbibilang na po tayo ng milyon-milyon na natukhang. Opo, ang ibig po sabihin ng tukhang, hindi po patayan. Ang ibig po sabihin ng tukhang, di ba, katok at yung milyon po, mga 3 million na drug addicts po ang dumaan po sa sumuko sila at pinangaralan sila sa mga barangay. Milyon po yun. Kaya po, yung mga namatay po, kung ilan lang po yan, wala pa po yung 5,000. No? Kaya po ikukumpara nyo kung sinasabi na lahat na lang, patay-patay, kung paano mag-present si Maria Ressa sa war on drugs. Ha? Akala mo, mayat-maya, may barilan sa Maynila, may barilan kung saan-saan. Hindi po ganun yun. Yung tukhang po, 3 milyon mahigit ang sumukong drug addict at sila po ay nangako na magbabago. Ay natakot din sila dahil pag hindi sila nangako magbabago, alam na mangyayari. Yun po yun, yung may epekto po. Nagbibilang na po tayo ng proyekto. Gusto nyo ikumpara, kinukumpara lang nila yung biyahe. Wala namang question sa biyahe. Ang kinu-question namin, ano na dulot niyang biyahe na yan? Kasi kay Pangulong Duterte, mga aktual na programa, dinulot niyan. Aktual. Build na tayo. Unang taon pa lang. Naglilinis na si Pangulong Duterte ng Manila Bay. Meron kagad impact. Hindi po ako nagkukumpara niya. Kayo nagsimula niyan eh. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Walang mapagmalaking programa. Lahat ng problema ngayon ng Pilipinas, ibinibintang nila kay Duterte. Ibibintang nyo lang pala kay Duterte lahat ng problema. Bakit pa kayo namuno? Wala naman pala kayong gagawin. Si Duterte, may problema, nilulutas. Kayo, may problema, ibintang kay Duterte. So, mga vlogger nyo, di ba? Wala kayong katapusan na pati yung West Philippine Sea. Ibibintang nyo kay Duterte yung problema natin ngayon. Sa West Philippine Sea, ibibintang nyo kay Pangulong Duterte. Kung hindi, walang kakayahan yung amo nyo na lutasin lahat ng problema, sabihin nyo sa amo nyo, magbitiw na at ibigay sa Duterte kay Sara. Ang mga Duterte, ang tatak ng Duterte, may problema, kayang lutasin. Kayo, mas masahol pa kayo sa mga dilawan. Ha? Hindi nyo kayang lutasin yung problema, resign Sara ang panawagan. Anak ng pupang mga vlogger yan.
pagre-resign niyo si Sara Duterte, anong kinalaman ni Sara Duterte? Pag nag-resign ba si Sara Duterte, wala na problema ang Pilipinas? O tinitiyak ko sa inyo, pag nag-resign yung amo nyo, titino na ang Pilipinas. Hindi ko sinabing walang problema. Pero titino. O unang taon ni Duterte, bawas na kagad ang crime rate. Ngayon po, tama po yun, nababawasan yung crime rate. Pero yung mga importanteng crime rate tulad ng homicide at murder, eto po ayon po sa PNP to, no? Sabi nila maganda pa yung maganda pa yung bumaba ang crime rate ngayon sa Pilipinas maliban sa homicide at murder. Yung mas malalalang krimen, yun po ang dumami. Siguro yung bumaba yung pagnanakaw, at iba pang krimen. Wala po may pagmalaki. Kaya siraan na lang yung dating Pangulo. Yung po ba gusto ninyo? Ayan po ginagawa nila . Ano naman paninira nila? Pro-China, pro-China. Ulitin ko lang po to . Pro-China pala, bakit kayo nakipagligawan kay Sara Duterte? Kayong mga vlogger na nakikisigaw ng, ano ba sigaw noon? Yung unit team, BBM Sara, di ba? Sumasabay pa kayo kay Andrew E. pag kumakanta si Andrew E. Ngayon, bibintangan nyo na pro-China. Dalawa lang yan . It's either ginamit nyo lang si Sara Duterte, kahit alam nyo, sabi nyo, sa isip nyo, alam nyo, pro-China siya. Pag nanalo naman kami, tatablahin na namin yan. Or, ang paniniwala nyo, hindi pro-China si Sara Duterte nung nililigawan nyo, nung nanalo, naging pro-China. Pucha. 2016 pa lang po, kaibigan na ni Pangulong Duterte ang China. Tapos sasabihin nyo na pro-China. Nung si Duterte, kaibigan ng China, wala kayong sinasabing bumabanat kayo. Duterte nga kayo nun . Kayo mga vlogger ni Marcos ngayon. Yan lang po ang ating topic. Pwede na natin buksan ang inyong live chat. Okay.